Hello po. Gusto ko lamang po sa inyong isabi, i-share, or ikwento ah, sa madaling salita na maiintindihan natin, hindi na natin ilalagay sa science o sa mga pang pang pang, pang matalinuhang pananalita. Ididiretso ko na kayo kung ano yung sakit na virus na yan and COVID-19 na yan na pwede nating makuha. So, ito lang yun. Yung sakit na yan na virus, nakukuha at makukuha natin kahit kanino, kahit saan, na pwedeng makuha natin mismo sa katabi natin, sa kung ano nakikita nyo sa paligid na pwedeng nating mahawakan. At yung sakit na yan, pwede rin na makuha natin at maipasa natin sa iba at sa pamilya natin. Yung sakit na yan nakukuha natin the more na tayo ay lalabas ng bahay. Siyempre, hindi naman natin makukuha to sa loob ng pamamahay natin eh. Makukuha natin to sa labas. Sa mga tao na meron nito at sa mga paligid na pwedeng na-infected na nitong virus na to. Na pwedeng mahawakan natin anytime at makuha natin. The more na nalabas kayo ng bahay, the more na magkakasakit kayo. Ibig sabihin, pag lumabas kayo ng bahay, yan nga, the more na lumabas kayo ng bahay, ibig sabihin, pwedeng makuha nyo sa katabi nyo, kagaya ng mga gumagamit ng mga transportasyon, yung mga gumagamit, sumasakay ng mga jeep, tricycle, habal-habal, o yung mga nagtatrabaho dyan, or yung mga nakikita ko na na-stranded dun sa mga lugar na na-lockdown. Siksikan pa naman, as in, siksikan na dikit-dikit na kayo eh. Wala na yung sinasabi na distance. Oh my God. Hindi ko alam kung hindi nyo yata naiintindihan o nauunawaan yung sakit na yan. Kung paano siya nakukuha. Ang iniisip nyo na lang, yung gusto nyong mangyari sa oras na yon na makauwi kami. Sa bagay, gano'n naman talaga eh. Pero dapat, distansya kayo. Distansya. Wala nang distansya. Dikit-dikit na kayo eh. Hindi nyo ba alam, pwedeng pag-uwi nyo. Mahal nyo yung pamilya nyo. Diba sabi nyo may uuwian pa kayong pamilya. Gutom na kayo. Paano yung pamilya nyo pag-uwi nyo kung makasagap kayo ng sakit na yan? Eh di, paano pamilya nyo? Paano kayo? Hindi nyo ba nakikita yung nangyayari na may namamatay ng dahil dyan? Naalala ko pala yung nanonood ako nung bago pa lang tong pumutok tong virus na to eh. Nung nanonood ako, nung nasa China pa lang siya. Yung hindi pa napasok sa Pilipinas. O hindi pa siya masyadong kalat. Nung nandun pa lang siya sa China, sa Wuhan, China, yung bansa na yan, as in, dun pumutok yung coronavirus na yan. 'Di ba? Nakita naman natin yung gaano siya kalala. As in, kusa na lang bumabagsak yung tao na may sakit nito. Yung nakakuha ng sakit na to, as in, kusang bumabagsak. Hindi na nila kaya yung sarili nila, as in.
Hindi nila alam na nakuha nila yung sakit kung kani-kanino, kung saan. Hindi kayo natatakot nun? Wala kayong takot na pwedeng mangyari sa atin yung nangyari doon? Thousand yung nagkasakit. At ilan din yung namatay sa Wuhan, China na yan. Tapos, ito pala yung sa Italy. Ito lang, bago lang balita nung kahapon na kapanood ako. Ang dami na ding namatay. Halos 300 something, 60 plus pa yun. Kulang-kulang 400 na yung namamatay. Kasi late na rin sila mag-lockdown. Alam nyo, guys, dapat makikooperate kayo eh. Yung pag-lockdown na yan, ang ibig sabihin ng lockdown, yung walang tao nakakalat-kalat o sasakyan na padaan-daan, ibig ko sabihin, as in wala sa mga lansangan. Yung kung saan tinoka yung lockdown. Para nang sa ganon, bilang lang, yung makikita, ibig sabihin kung sino lang yung nasa labas, yun lang yung machi-check kung may magkakasakit siya o hindi. Kagaya ng mga sundalo, army na yan, pulis o doktor na makikita mo dyan sa labas. Ibig sabihin kasi pag may lockdown, so yung mga tao na hindi nalabas, so ilan lang yung mga tao sa labas na pwedeng magkasakit. Yun yung plano ng yun yung dahilan kung bakit nagla-lockdown. Ang kaso mo parang lalong lumala yata, lalong nagdikit-dikit kayo lalong parang yung distansya nyo parang nawala lalo. Titigas ang ulo nyo, be. Mga guys, mga sobrang sa lahat ng bansa, nakita ko talaga, sa atin talaga yung may problema eh. Yung ugali natin, kung ano yung nandito, sige. Wala ka nang pakialam sa paligid mo eh. Basta ikaw yung masusunod sa sarili mo. Yung pag-uwi mo, di ba, mahal mo pamilya mo, kaya ka naghahanap buhay para sa pamilya mo. Kaya ka nagtatrabaho araw-araw para sa mga mahal mo sa buhay. Paano kung kakalabas mo ng bahay, magkasakit din sila? Halimbawa kaya, isipin nyo guys, isipin nyo lang, pakinggan nyo lang to In 1 month to 2 months, huwag kayong lalabas ng bahay nyo. Try nyo, huwag kayong lalabas as in. Magutom na kung magutom. Shout out pala sa mga OFW na mga kagaya namin na sanay magutom. Hindi naman lahat pero marami, karamihan. I-share ko lang sa inyo to Ako, sanay na kami magutom. Sanay na kaming kumukulo yung tiyan namin ng kusa. Tumutunog siya. Parang wala lang sa amin. Iinom lang kami ng tubig. Maniwala kayo sa hindi. Ang kain lang namin dito is pinakamarami na 2 beses sa isang araw. Yung 2 beses na yon, pwedeng tinapay lang yon. Pasalamat ka kung may kanin ka 1 beses sa isang araw. Walang merienda. Minsan walang kain maghapon, puro tubig lang. Ang kakainin mo lang sa gabi kung ano yung maibibigay ng amo mo. Totoo yun. Hindi ko kailangan magsinungaling sa inyo guys. Ako, sinishare ko lang yung totoo Hindi lahat, pero karamihan sa amin. Yung iba kasi pinopost namin, as in, nag-grocery kami ngayon, pinopost namin yung ginrocery namin. Yun lang. Dahil ayaw namin ipamukha sa inyo yung sitwasyon namin na ganun kami guys. Kahit may pera kami guys, hindi namin magagawang mag-shopping ng kahit anong gusto namin. Isa pa, ang iniisip kasi namin, sakripisyo. Yun ang tunay na sakripisyo. Sakripisyo para yung pera na yon maibigay namin sa mga mahal namin sa buhay. Dito pasalamat ka kung 2 times a day makakain ka ng kanin.
Mabait na amo mo niyan. Sobrang bait ng amo mo niyan. Pag nakakain ka pa ng prutas. Totoo yan. Puro tubig, 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 tubig. At saka, shout out sa mga tao na lalo na sa mga ah, Muslim na nagpa-fasting sila as in whole day. Whole day talaga. Fasting. So walang kain-kain, walang tubig. Walang kain, walang tubig. Sa gabi lang kakain. In 1 month, Ramadan. Biruin nyo yan. Sa gabi kakain. So, ibig sabihin, mabubuhay ang tao kahit kumain ka lang ng 1 beses sa isang araw. Hindi ka mamamatay, bro. Try nyo, 1 month to 2 months. Magstay ka sa bahay. Kung ano lang yung bigas mo dyan, kwentahin mo hanggang 1 buwan. Siguro naman makakalabas ka pa dyan. In 1 month. So, pag-usapan nyo ng mahal mo sa buhay, kasama mo sa bahay, asawa mo, anak mo, mga anak mo, kung may kapatid ka, kausapin nyo. Mag-iingat kayo. Yung lalabas, alam mo ba sa ibang lugar, pag lalabas ang bahay, balot na balot yan, as in, balot na balot. Yung sa atin, wala. Parang wala lang. Parang nagmask ka lang kasi yun lang. Naniniwala ka kasi na pag may mask ka, wala na, yun lang. Yun na yung ka-safetyhan mo. Yung magmamask ka, may gloves ka, safety ka na, no. Pwede kang magkasakit, pwedeng sa mata natin, pwedeng, hindi mo alam, makapasok sa mata natin yung virus na yan. Doktor nga eh, nakamask, di ba? May gamit pang suit na protection. Bakit nagkakasakit? Kayo pa na as in wala man lang gloves. Yung pagsakay nyo lang sa jeep, pwede na kayo magkasakit niyan. Pero biro, seryosohin nyo to, guys. Takot na takot kayo na minto sa trabaho kasi wala kayong kakainin. Kung may pera pa kayo ngayon o peperahin, sige, straight yun, 1 linggo, mag-ingat muna kayo. Pagplanuhan nyo po, kasi kung hindi ninyo siseryosohin to, ipapasok sa isip nyo at sa pamilya nyo, sa loob ng sarili nyong pamamahay, na delikado tong sakit na to. Ganito to makukuha sa ganitong pamamaraan. Ako, dapat iwasan natin. So, gawin nyo. Gawin nyo. Pagplanuhan nyo mag-asawa ng pamilya nyo. Self-quarantine. 1 month, 2 month. Safe kayo. Yung paglabas nyo ng bahay, araw-araw, hindi nyo alam pwede kayo magkasakit. Oo, mahal nyo yung pamilya nyo. Pag-uwi nyo, hindi nyo alam kung pati sila magiging safe pag-uwi nyo. Yung sa Wuhan, China, nakita mo yung lugar nila as in parang ghost town na wala kang makikitang sasakyan sa labas. Malinis. Bakit? 'Di ba gawa ng lockdown? Ngayon, hindi mo makikita yung nangyayaring ganyan. Yung nangyayari niyan na mga na-stranded, wala niyan doon. For your information na, hindi lang tayo yung mga empleyado. Hindi lang kayo ang empleyado, hindi lang kayo ang nagtatrabaho sa ganito, sa ganyan na kailangan na iba kayo doon. No. Bakit? Ibig sabihin, walang ganun doon? Pare-parehas lang, kung anong meron doon, meron din sa atin. Walang mayaman, walang mahirap. Pwede ka magkasakit nito. Ilagay nyo sa isip nyo, yung pwede kayong magkasakit ito any moment habang nasa labas kayo ng bahay.
Kapag hindi nyo nilagay yan sa isip nyo, wala. Huwag na kayo magtaka. After ng sunod na mga ilang linggo, ilang buwan lang, baka mas malala. Baka bumagsak pa yung Pilipinas. Kapag kayo nagmatigas. Mas lalong Diyos ko po. Ay, Diyos ko. Sana nasa atin eh. Sa sarili pa lang natin, nasa atin na mag-isa yung disiplina tsaka yung sakripisyo. Sakripisyo. 1 month, 2 months. Huwag kayo lalabas ng bahay. Mga ano kayo. Hindi ko alam kung pag nagkasakit kayo, sabi niyo mamatay kayo sa gutom. Mamatay kayo sa gutom sa loob ng 1 buwan, 2 buwan. Kumain kayo 1 beses sa isang araw. Magtiis kayo. Para yan sa mga mahal niyo sa buhay. Tubig ng tubig ng tubig ng tubig. Hindi kayo mamamatay. Huwag kayong matakot magutom. Kung meron namang dahilan. Kung meron kayong rason, bakit hindi nyo gawin? Magsakripisyo kayo, magtiis kayo, as in magtiis kayo para sa inyo. Kung yung iba, walang pakialam, kung hindi sila nag-iisip ng ganon, kahit ikaw, kung sino ka man, ikaw, 2, 3, 4, at least maging safe kayo. Yung iba kasi sobra eh, wala nang ano. Alam sa totoo lang, hindi nyo nga alam, baka yung iba dyan, hindi natin alam, baka wala silang pakialam eh. O, sa totoo lang, hindi kayo natatakot, baka yung iba dyan mapraning eh. Hindi sila magkasakit kayo any moment, anytime. So, pwedeng magkasakit din kayo anytime. Habang nasa labas kayo. Pag-isipan nyo, guys. Ang gawin nyo, mag-isip kayo, kung may konting budget pa kayo, pag-isipan nyo yan, i-divide nyo sa loob ng 1 buwan. Higit pa. Nang sa ganon, mabawasan yung pagdagdag ng infected. Yung mga ma-positive na naman sa coronavirus. Kasi kung sa madadagdagan yan, lalong lalala yung sitwasyon natin. Lalong, imbis na 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, may stop na yan. Hindi. Lalong dadagdag yan, guys. Isipin nyo, halimbawa, lagay nyo sa isip nyo, sa loob ng bahay mo, umuwi ka ngayon, pag-isipan mo yan, self-quarantine. At least, masisigurado na, yung isang bahay na to, hindi magkakasakit. Ngayon, kung lahat tayo magkakaisa, walang magkakasakit. So, ibig sabihin, mai-stop yung pagdami niya. So, pag na-stop yung pagdami niya, maaga tayong makaka-recover sa nangyayari sa sitwasyon ngayon. The more na nalabas kayo, the more na magkakasakit kayo. Isip niyan, guys. Isip. Oo, kailangan natin ng pera. Pero mas kailangan natin wag magkasakit. Kapag nagkasakit tayo, kawawa pamilya natin at mas kawawa din sila kapag sila nahawaan natin. Lagi mong ilagay yan sa isip mo. Ikaw pa lang, umuwi ka ng bahay mo, gawin mo na yun. Mag-isip ka na, pwede mong ireklamo ang boss mo, ang amo mo kapag tinanggal ka sa trabaho, kapag ikaw ay nag-self-quarantine. Sana lang, mag-isip ka. 10 tao, higit pa sa 10 tao mag-self-quarantine. Isipin nyo lang 10 tao, 10 pamilya, self-quarantine. Eto, example, 10 pamilya nag-self-quarantine sa loob ng 1 month to 2 months. Tiis lang yan. Tiis. Huwag ka matakot magutom. Hindi ka agad mamamatay. Gumawa kayo ng paraan para lang makasurvive kayo. Magtubig kayo, magtubig. Kahit ano lang, makaraos lang kayo ng mga anak mo. Kung talagang mahal mo mga anak mo, mahal mo pamilya mo, mahal mo sarili mo, maawa ka sa pamilya mo. Isipin nyo guys 10 tao to
Sakripisyo sila, sakripisyo sila, hindi sila lalabas ng bahay. Isipin nyo yan guys. So, yung sa 10 ito, walang magkakasakit, clear, malinis, hindi sila magkakasakit. What more kung lahat tayo magtutulungan? So, wala nang dadagdag na magkakasakit sa atin. Wala nang magkakalat nito. Guys, isipin nyo yan ha. Pag uwi nyo ng bahay, please think about it. Hindi ito biro, seryoso to. Madali tayong magkasakit ng ganun-ganun lang. Hindi natin alam ang ibang nakakasalamuhan natin kung paano sila nag-iingat. Kaya ikaw pa lang sa sarili mo, paano ka mag-iingat, isipin mo kung paano. Huwag kang lumabas ng bahay. Yun lang yun eh. Safe ka na. Pag labas ng bahay, syempre mag-iingat ka. Isa lang sa pamilya ang lalabas ng bahay. At poprotektahan nyo to. Mag-uusap kayo kung paano siya mapoprotektahan. Yun lang. Ganon. Pag-usapan nyo. Kung anong kailangan yung pamamaraan para kayo ay para maging safe tayo. Be safe. Yun lang. Love you, Pilipinas. Love you, mga mahal ko sa buhay. God bless. Sana mapakinggan nyo tong ibig ko sabihin. Yung gusto ko ipaunawa sa inyo. Yun lang. Salamat.